Meron lang akong gustong i-share. Ewan ko kung consider to as topic, pero hindi. Eh, banggitin ko lang habang pauwi tayo. Napansin ko kasi pag bumabiyahe tayo ng matagal, nasakit yung puwet natin kasi nakaupo tayo dito. Dito sa may manipis na part ng foam. So dapat naka-atras ka ng konti, tapos ipitin mo na ng tangke para may space ka dito. Kagaya nga ng sinasabi ng mga nagtuturo sa racetrack. Dapat kasya yung kamao dito sa pagitan ng yag balls mo tsaka yung tangke. Bale, sa akin, dapat nararamdaman ko yung dulo nung pillion seat sa likod ng puwet ko. Hindi ko alam kung placebo effect, pero may tulong siya sa sa puwet. Hindi natin may sumasakit yung puwet kapag matagal nagbabiyahe. Tapos parang madali siya iliko. Hindi ko alam kung bakit. Parang madali yung handling kasi nga nakaipit tangke ka ng Kasi dati ipit tangke ko, buong tangke na ipit ng legs ko. Ngayon, parang yung kalahati na ng legs ko yung nakaipit. Alam mo? Kaya sa pagka-traffic, binababa ko yung dalawang pa ako. Bumabalik ako sa luma kong sitting position. Kasi nga, pag nandun ako sa pinakamababang part ng upuan, mas abot ko siya ng dalawang paa. Pero mali eh. Feeling ko mali yun eh. Kasi itong upuan natin, yung pinakamalapad na part, diyan talaga dapat tingin ko yung puwet kasi, di ba? Sakto yung hulma niya sa puwet eh. So, napansin ko lang kasi nga ako. Alam ko naman yung mga dating sitting position, akala ko naman walang epekto yun kung hindi ko susundin yun. Pero napansin ko nga, sumasakit yung puwet ko. Tapos nakatulong din siya sa posture ko, kung tutuusin. Kasi tama yung sitting position nga. So, pag nag-straight body ako ng ganitong sitting position, parang medyo naka-lean forward ako ng konti lang naman, konting-konti lang. Yan, pagbaba ko yung paa ko ngayon, hirap na ko ibaba ng dalawang paa kasi nga, andito ako nakaupo sa mas malapad na part. Pero kaya pa rin naman, tip 2 yung isa. Pero tingin ko, yan yung tama. Tingin ko lang Kasi yun yung tinuturo ng mga Kaya ngayon, isang paa na lang palagi. Binababa ako. Lalo na pag ganito, na stoplight. Tsaka yung triangle nga, mas stable pag triangle. Yung isang paa mo, tsaka yung motor, naka-triangle. Tsaka mas stable yun. Tinuturo ko rin kay Mrs. yun kasi nga, sa kanya, hindi niya abot. So isang paa lang talaga. Lean mo ng konti yung motor, tapos plant mo yung paa mo. Pero at tingin ko yun talaga sa Honda rin sinasabi kaliwa lang. Kasi nga, yung kanan mo para nakapreno ka pa din sa nakapreno ka pa rin sa likod pag humihinto ka. Tsaka mas maganda siya ngayon para sa pakiramdam ko. Hindi ko alam basta may epekto siya sa handling Dahil nga siguro wala rin naman tayong weight sa manabela nung dating upo natin Hindi ko alam. Nung ginagawa ko siya ngayon, parang dumali yung handling niya. Siguro placebo effect nga. Akala ko lang dahil proper na yung upo natin. Pero meron napansin ko. Tingin ko makakatulong din to pag nag long ride ka. Kasi nga kung malapit ka ng konti sa tangke, yung inuupuan mo makitid na part lang. Dito lang. Ito lang. Pag naka-atras ka, ang lapad ng foam sa bandang likuran, di ba? Medyo piring mo lang, lumayo yung manubela, pero hindi, i-lean mo lang yung katawan mo. Yung puwet mo, huwag mo ilapit, yung katawan mo lang. Parang mapapaliyad ka. Pero tingin ko, okay lang. Tapos nga pala, yung sa ipit tangke, yung paa nyo, di ba nakatapat sa foot pegs, minsan nakatalabas ng gano'n, di ba? Pilitin nyo ipike para hindi kayo mahirapan mag-ipit tangke. Or diretso. Kasi sa akin nakalabas kahit sa nakatayo ako, gano'n yung paa ko Kung i-force ko siyang, kasi di ba minsan nakatapa ka sa pegs, nakalabas yung paa mo, nakaturo sa gilid. Ako pina-force ko siya na ituro diretso kasi hindi ko kaya ipike kasi nga sakang tayo. Kaya pag pina-force ko siyang diretso, mas madali kong ipitin yung tangke. Tingin ko may epekto siya sa handling kasi parang connected yung katawan mo sa motor kasi nga nakaipit tangke ka. Tapos relax yung kamay mo. Tingin ko yun may epekto rin niya kasi ipit tangke nga. Hindi ka sa manubela kumukuha ng stability. Siguro, hindi ko alam Pero nakikita ko siya palagi na tinuturo ng mga
nila Joey Storm pag nanonood ako ng mga nag-race track na beginner. Nakita ko palagi yun eh. Isang kamao pagitan ng tangke tsaka nung yag balls mo. Epekto talaga sa handling eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Ayan, so samahan nyo na ako eh. Dito tayo dumaan sa Pasales. Slow down tayo. May mga sumi-signal light. Baka may sumabay pumasok dyan. Wala nang gas. Papakarga pa ba tayo sa bahay na? Bahay na, abot pa siguro yan. Bukas na lang tayo pakarga pag papasok na. Wala na rin tayo papakargahan eh. Dito tayo dumaan eh. Last dos pala, 206. Daming nag-u-turn no. AX. Ito yung favorite kong kalsada dati nung nagsisimula pa lang tayo magmotor. Ang sarap kasi dito dumaan eh. Nung nung bago-bago tayo, pasok tayo kasi walang traffic diba? Pag pauwi tingnan ko may kabig pa rin. Wala na talaga eh. Lamig, na nagpapasko na. Naramdam ko na yung hangin. Medyo malamig na talaga. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas ang matindi. Batiin ko na kayo habang maaga pa. At least ako'y mauunang bumati sa inyo. Uy, walang sakyan. Makakapag 90 tayo dito. Meron pala. Try lang natin 90 kung aabot sila. 90 plus. Hindi pa rin tayo nakagawa ng fuel consumption test after 45 kilometers odo, 45,000 kilometers odo. Bukas try natin sa 90 plus sa takbuhan lang. Sanda na pala. Sige, 90 to 100 na lang. 90 plus to 100 plus. Lamig. Sarap. Alam nyo na yan, pag may truck hindi pwede mag 90.
Kailangan unahan natin. Natatakot ako kasabay yung mga truck eh. Okay. Lapit na tayo sa ano, Island Cove. Yan, yung mga condo na yan. Slow down tayo. May nakita ko mga flashing lights. Ay, hindi pala. Truck pala na siraan siguro. Kaya may bantay. Okay, patapos na si Cavitex. Ni Kong sa nakaharang. Primera lang tayo kasi baka hindi huminto yung mga truck sa likod. Huminto naman yung isa pa. Okay, huminto rin yung motor sa likod, so okay na. Pero 12-13 seconds na lang eh. So hindi na natin kailangan magkambyo, mag neutral. Okay, sa madilim na. Oops, may ilaw doon. Check lang tayo, may nakailaw. Matras pala. Go back. May fault line kaya dito sa Cavite?
Sa Muntinlupa kasi dati may fault line eh. Muntinlupa fault line. Hindi ko alam kung meron dito. Tingin ko fault line yun eh. Nung bago tayo, flat pa yun eh. Bago tayo dito eh. 2 years ago. Ito ngayon ang laki na. Pero hindi naman siya na lumayo eh. Parang lumubog lang. Baka sa pagkakagawa lang. Nakakita lang tayo ng malaking lubak. Fault line na kaagad. I-search natin yan kung may fault line. Lagay natin dyan kung meron nga sa Cavite. Lubak. Tayo, pag nadali ka dyan ng pagbaha, hindi mo nakita ang lalim niya, no? Nabaha pa naman minsan dyan pagka naulan. Hindi ko na makita, ang lakas ng ilaw mo. Dumi pa naman ng helmet natin. Hindi na naman natin napunasan eh. Dito kahit may kasalubong, nag-high talaga ako kasi may mga nag-u-turn dyan, baka hindi natin makita. Nilubok pala dito. Note natin yan, huwag tayo liliko dyan. Okay, dito tayo sa pangalawang madilim. Uy, kumakulog-kulog doon. Konti na lang, kaya pala malamig eh. Ulan pala. Taas talaga nun. Bakit na rin yung ano dito, kalsada, marami ng butas. Okay, malapit na tayo matapos. Dami lubok. Moon landing. Yeah. Uy, may kaibigan baka, tabi ka. Galing oh. Tuwabi siya. Narinig niya ako. Okay, so dito natin tapusin. Thank you na matindi sa paghatid. Hanggang sa muli. Bye bye.